Tumawa naman ang ating bida nang makita niya ang matinding pagtataka sa naging reaksyon ng elder. Kaya sinabihan na lang niya ito na alam niya kung ano mismo ang nangyayari. Nagsaad rin ang ating bida na sa susunod ay hindi niya dapat kinakain ang mga bagay na ibinigay sa kanya ng taong hindi niya kilala. Nagulat naman dito ang elder kaya napatanong na lang siya kung dahil ba ito sa gamot na ibinigay sa kanya ng ating bida. Nagsaad rin ang elder na imposible ito dahil kahit na may lason ng gamot na yun ay kaya niyang masira ito dahil sa taas ng kanyang cultivation. Alam rin niya na kinain rin ng dalawa ang gamot kaya nagtaka siya kung bakit maayos lang ang mga ito. Tumawa naman ang ating bida at kanyang sinabi na tama nga ang sinabi ng elder na nakain nila ang gamot na ito. Ngunit ang mga ito ay walang bisa sa kanilang dalawa. Ipinaliwanag rin ng ating bida sa kanya na walang lason ng gamot na ibinigay sa kanya sa halip ay isa itong tunay na gamot. Inilabas rin ng ating bida ang uod na nakalagay sa kanyang lalagyan at kanyang ipinakita ito sa elder. Ipinaalam rin niya na ang insekto na ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ng matinding sakit ngayon ang elder. Nagulat naman dito ang elder dahil alam niyang kakaiba ang mga insekto na ito kanina nang tiningnan niya ito ngunit hindi niya inaasahan na ito pala ang totoong kakayahan nito. Hindi rin siya makapaniwala na ang insekto na ito ay may kakayahan na iparamdam sa kanya ang isang matinding sakit na kahit anong gawin niya ay hindi niya maalis. Naging seryoso si Joe Fan at kanyang sinabi na ang insekto na ito ay ang kanyang demonic creature. Ang bloodworm na siyang ginawa niya para sa mga bagay na ito. Ipinaliwanag rin ng ating bida na kapag nakapasok na sa katawan ng isang tao ang insekto na ito ay agad nitong kontrolin ang blood vessels ng isang tao. Pagkatapos ay magkakaroon ng ugnayan ng kanilang katawan at sa isipan ni Joe Fan kaya magagawa niya itong kontrolin sa kahit anong gusto niyang paraan. Pinaalalahanan rin ng ating bida ang matanda na kung gustuhin niya mang pagdusahin siya ay wala siyang paraan upang mapatigil ito. Kahit na isa pa siyang martial artist na nasa antas ng Radiant Stage ay hindi rin ito makakatulong sa kanya dahil wala itong magagawa sa kanyang bloodworm. Mas lalong nagulat naman si Elderly nang marinig niya ito at kanyang nasabi na talagang imposible ang bagay na ito. Nasabi rin niya na bago pa man magawa ng ating bida ang mga gamot ay ilang beses na niyang sinuri ang mga materyales at ang katawan ng halimaw na nahuli ni Elder Yan gamit ang kanyang kaluluwa. Kaya alam niyang wala siyang nakitang kakaibang nakalagay roon upang pagmula ng insekto na ito. Nagsaad rin siya na napatay rin niya ang uod na nakatago sa loob ng halimaw kaya hindi niya alam kung paano nalagay ito ni Joe Fan sa gamot. Dagdag pa niya na kung nagamit man ito ni Joe Fan ay tiyak na mamamatay lang ang insekto na ito dahil sa apoy na ginamit ng ating bida sa paggawa ng gamot. Kaya hindi niya maintindihan kung paano ito nalagay ni Joe Fan sa katawan niya. Nakangiting sinabi ni Joe Fan na talagang matalino lamang siya at naplano na niya ang mga bagay na ito. Tinanong rin niya ang matanda kung hindi ba siya nagtataka kung bakit isang red-tailed ice fox ang pinili niyang halimaw bilang materyales sa paggawa ng gamot. Nagulat naman dito ang elder dahil kahit siya ay hindi niya alam kung bakit nga ba ito ang pinili ng batang ito. Ipinaliwanag naman ng ating bida na ang kanyang bloodworm ay nabuhay dahil sa malamig na paligid, at ang isang espesyal na katangian ng isang red-tailed fox ay ang dugo nito ay katulad ng isang malamig na yelo. Kaya ang ginawa lamang niya ay utusan si Elder Yan na pakainin ng bloodworm ang halimaw na ito. Ngunit ang layunin nila ay hindi upang lasonin ng elder sa halip ay ginawa nila ito upang masimulan nila ang kanilang plano. Tumawa rin ang ating bida at kanyang sinabi na sa oras na makapasok ang bloodworm sa isang mamalig na lugar o katawan ay nagsisimula itong mangitlog sa loob nito. Kaya kahit na tinanggal pa ni Elderly ang bloodworm sa bangkay ng halimaw kanina ay wala pa rin itong epekto sa plano niya dahil ang itlog ng kanyang bloodworm ay nasa dugo na ng halimaw. Nagulat naman ang elder nang marinig niya ito dahil talagang kakaiba ang pagiging tuso ng batang ito. Natuwa naman si Elder Yan at kanyang nasabi na ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit hindi ito nakita ni Elderly kanina nang sinuri niya ang bangkay ng halimaw. Ang isang Radiant Stage na Martial Master ay kaya lamang na masuri ang mga buhay na bagay gamit ang kanilang kaluluwa. Kaya dahil hindi pa napisa ang mga itlog sa dugo ng halimaw ay hindi ito masasabing buhay na bagay. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit hindi niya nakita ang mga itlog na ito gamit ang kanyang kaluluwa. Kaya nasabi na lang ni Elder Yan na talagang kakaiba ang paraan ni Joe Fan dahil kahit ang isang malakas na martial artist tulad ni Elder Lee ay natalo pa nila gamit lamang ang kanyang patibong. Kaya nasabi na lang niya na talagang malaki ang paghanga niya sa kanya. Bigla namang napasigaw ang Elder kung paano naman napisa ni Joe Fan ang itlog na ito sa maiksing oras lamang. Alam niya rin na kahit nasa dugo na ng halimaw ang mga itlog na ito ay hindi pa rin sapat ang oras na meron sila upang mapisa ang mga itlog na ito sa katawan niya.
Nagsaad naman ang ating bida na dahil ito sa epekto ng gamot na kinain niya. Ipinaliwanag rin ng ating bida na ang ginamit niya sa paggawa ng gamot na ito ay ang malamig at mainit na apoy. Kung ang mainit lamang na apoy na ginamit niya ay tiyak na masisira lamang ang mga itlog bago pa man niya magawa ang gamot. Kaya para maiwasan ito ay ginagamit rin niya ang kanyang malamig na enerhiya upang maitago muna ang itlog sa gamot. Ito rin ang dahilan kung bakit unang nararamdaman ni Elder ang matinding malamig na enerhiya kanina pagkatapos niyang kainin at sa kalaunan ay nagbago ang enerhiya sa isang mainit na aura. Sinabi ng ating bida na ito ang dahilan kung bakit mabilis na napisa ang mga itlog sa katawan niya. Kaya masasabi nila na isa itong patibong na tinanggap niya. Kaya kahit 6 na oras lamang ang lumipas sa pag-meditate ni Elder Lee ay sapat na oras na ito para sa mga itlog na mapisa dahil sa matinding tulong ng enerhiya ng gamot. Ipinaliwanag rin ng ating bida na pinapalakas rin ng gamot ang kanyang pagdaloy ng dugo kaya dahil dito ay mas lalong lumalakas ang bloodworm sa katawan niya at mas lalong napapabilis ang pagkalat nito sa kanyang buong katawan. Nagsaad rin ng ating bida na ang gamot na ito ay hindi isang freezing body pill. Ang totoong pangalan ng gamot na ito ay spring pill. Ang gamot na ito ay tumutulong na mapabilis ang pagdaloy ng dugo sa katawan ng isang martial artist, na siyang nakakatulong sa pag-unlad ng cultivation at hindi ng katawan. Mas lalong nagulat naman si Elder Lee dahil hindi niya inaasahan na ganito pala kalalim ang nagawang plano ng batang ito sa maikling panahon. Nasabi rin ng Elder na hindi niya inakala na ito pala ang tunay na kakayahan ng batang ito. Nasabi rin niya na kung hindi lamang siya naging Gaaman ay hindi sana mangyayari sa kanya ang bagay na ito. Bigla namang natigil si Elder sa kanyang pag-iisip nang tanungin siya ng ating bida kung nalulungkot ba siya dahil sa pagiging Gaaman niya. Ngunit nagmungkahi rin ang ating bida na hindi niya kailangan magalit dahil magandang katangian rin naman ang pagiging Gaaman ng isang tao. Dahil kung wala ang katangiang ito ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob ang mga tao na mas lumakas pa sa iba. Pinaalalahanan rin niya ang matanda na bilang isang body cultivator rin ay hindi maganda ang pagiging Gaaman dahil nagre-resulta lamang ito sa pagkabigo. Nasabi rin niya na walang maikling daan upang mapalakas ng isang body cultivator ang kanyang katawan kaya hindi dapat naniniwala si Elder Lee na kayang gawin ito ng isang gamot. Nagsaad rin ng ating bida na kahit umiiral man ang ganitong gamot sa kanilang mundo ay tiyak na hindi nila ito makikita kahit ano pa man ang gawin nila. Isang bato rin ang binigay ng ating bida kay Elder Lee at sinabi niyang tulad ng sinabi niya kanina, nagmamay-ari siya ng isang cultivation method na magagamit niya. Ipinaliwanag rin ng ating bida na ang cultivation method na ito ay isang mid-profound ranked cultivation method, tinatawag itong Wraith Art. Dagdag pa niya na taglay ng teknik na ito ang isang malakas na lakas ng atake kapag ginamit niya ito sa laban. Sinabi rin ng ating bida na kasing lakas rin ng teknik na ito ang mga high-ranked profound cultivation methods na nakikita niya sa Imperial Family. Mas malakas rin ang cultivation method na ito kumpara sa Imperial Tyrant Body Art ng Regent State. Nagsaad rin ng ating bida na maliban sa cultivation method na ito ay bibigyan rin niya ang Elder ng 3 skill attack na pwede niyang magamit kasama ng cultivation method na ito at ang lahat ng ito ay nasa antas rin ng profound rank na martial arts. Sinabihan rin niya si Elder Lee na kung ipanumpa niya ang kanyang katapatan sa Lu clan ay kunin niya ang cultivation na ito at siya ay magiging elder ng kanilang clan. Ngunit kapag hindi niya tinanggap ito ay kailangan niyang alalahanin na kalaban siya ng kanilang pamilya. Nagulat naman dito ang Elder dahil ibig sabihin nito ay wala rin siyang pagpipilian kundi tanggapin ang alok na ito dahil kung hindi ay papatayin siya ng batang ito dito mismo. Kaya hindi na lang siya nagdalawang isip na kunin ang scroll na ibinigay ng ating bida. Sinabi rin niya na titingnan muna niya kung totoo nga ba ang laman nito. Nasabi rin niya na sana ay kumpleto ang cultivation method na ito hindi tulad ng binigay sa kanya ng Regent State. Bigla namang napatigil ang Elder sa kanyang ginagawa ng mapagtanto niya kung gaano kataas ang antas ng martial arts na ito. Hindi rin siya makapaniwala na ang isa sa mga skill na ibinigay ng ating bida ay kayang gumamit ng sound wave bilang atake. Na siyang hindi pa nila nakita sa kanilang buong imperyo. Kaya nagtanong na lang siya kung gaano nga ba kalakas ang Lu clan dahil nagawa nilang maglabas ng ganito kataas na antas ng martial arts. Ang malala pa ay mas malakas pa ito sa ibang martial arts na hawak mismo ng Imperial Family. Hindi naman ito sinagot ng ating bida, sa halip ay tinanong niya ang Elder kung ano na ang magiging desisyon niya sa kanyang alok. Agad naman pumayag ang Elder at kanyang sinabi na isang tanga lamang ang tatanggi sa ganito kalakas na martial arts. Tumawa rin siya ng malakas at kanyang sinabi na kung una pa lang ay ipinakita na ito ni Joe Fan sa kanya ay tiyak na kusang susunod siya sa kanya ng walang problema.
Kaya tinanong niya ang ating bida kung bakit niya pa pinahaba ang bagay na ito dahil alam naman niya na isa siyang martial arts fanatic. Tumawa naman ang ating bida dahil alam niyang hindi susunod sa kanya ang matanda na ito kapag ipinakita niya agad ang martial arts na ito. Kaya nakangiting sinabi niyang alam niya kung ano ang magiging reaksyon ng elder kung ipinakita niya ito kanina sa kanya. Alam niya agad siyang papatayin ng elder upang mapataas ang kanyang merit sa Regent State. Pagkatapos ay kukunin rin niya ang teknik na ito nang walang nakakaalam. Hindi naman makapaniwala ang elder dahil talagang nababasa ng batang ito ang kanyang isipan. Kaya napatawa na lang siya ng malakas dahil alam niyang hindi nga normal ang batang ito. Naging seryoso rin siya at kanyang naisip na totoo nga ang mga haka-haka na narinig niya na talagang matalino ang batang ito. Ang malala pa ay halos lahat ng galaw ng batang ito ay kalkulado na. Kaya hindi na nagulat ang elder na kayang mapatay ng batang ito ang mga elder sa kanilang pamilya nang walang kahirap-hirap. Kaya nasabi na lang ni Elder Lee na kung ganito nakalakas ang batang ito ngunit isa lamang siyang butler ng kanilang pamilya, hindi na niya lubos maisip kung gaano kalakas ang pamilya na ito. Kaya nasabi na lang ni Elder na talagang karapat-dapat na sundan niya ang batang ito. Ngumiti rin siya at kanyang sinabi na inaasahan na niya ang pagtutulungan nilang dalawa sa hinaharap bilang kanilang elder. Nakangiting sinabi naman ng ating bida, maligayang pagdating sa Luo Clan. Sa kabilang banda, sa loob ng Caged Dragon City kung saan nakatayo ang mansyon ng Regent State, 3 tao ang tahimik na naghihintay sa labas ng conference hall. Dumating naman ang sect leader ng Chenlong Pavilion at kasama niya sila Elder Jiwo at ang ikatlong elder ng kanilang pamilya. Agad naman silang binati ng isang tao at humihingi rin siya ng paumanhin dahil hindi sila nakapaghanda ng isang seremonya ng pagbati sa pagdating nila. Nagbigay galang naman ang sect leader at 2 elder nang makita nila kung sino ito. Humingi rin ng paumanhin ang sect leader dahil talagang si Butler Leng pa ang bumati sa kanilang pagdating. Nasabi rin niya na talagang isang karalangan para sa kanila na mabati ni Butler Leng sa kanilang gate. Ang taong ito ay walang iba kundi ang steward ng Regent State, ang unwanted controver na si Leng Wachang. Sinabihan rin niya ang Pavilion Lord na responsibilidad niya ang batiin sila bilang butler ng pamilya na ito. Sa kabilang banda, hindi lamang ang Chenlong Pavilion ang nandito para sa pagpupulong na ito. Dahil bigla ring dumating ang sect leader ng Yuming Valley. Kasama rin niya ang ika-5 elder at ang grand elder ng kanilang pamilya. Naiinis rin na sinabi ng sect leader ng Yuming Valley na ito na ang ika-2 beses na nagkita sila ngayon ng Pavilion Lord matapos silang huling magkita sa Imperial Capital ng Emperador. Nakangiting sinabi naman ng Pavilion Lord na tama nga ang sinabi niya. Ngunit malaki lamang ang pagkakaiba ngayon dahil mula nung huli silang nagkita ay naging pareho lamang ang estado ng kanyang sect habang ang kanilang sect naman ay parang hamina na. Naging seryoso naman dito ang sect leader nang marinig niya ang pang-iinis na ito. Kahit na ang 2 elder ay nagalit rin dahil sa sinabi ng Pavilion Lord. Agad rin na nilabas ng sect leader ang kanyang aura at kanyang hinamon ng Pavilion Lord kung bakit hindi nila subukan ang kanilang lakas upang malaman nila kung talaga nga bang hindi na ganoon kalakas tulad ng dati ang kanyang sect. Tumawa naman ang Pavilion Lord at tinanong niya ang sect leader kung sa tingin niya ba ay natatakot siya sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang mga bantay nang maramdaman nila ang matinding lakas ng 2 family head na ito. Nasabi rin nila na kahit na magtulungan man silang mga bantay ay hindi nila mapipigilan ang mga ito kapag naglaban ang mga ito dito. Ngunit bigla namang natigil ang 2 sa kanilang ginagawa nang biglang magsalita si Butler Leng. Pinaalala rin ni Butler Leng sa kanila na ang lugar na ito ay ang Regent State at hindi nila ito teritoryo. Agad naman na itinigil ng 2 ang paglabas ng kanilang aura at lumabas rin ang mga pawis sa kanilang mukha. Agad din sila na humingi ng paumanhin dahil sa kanilang ipinakita kay Butler Leng. Nagsaad naman si Butler Leng na ayaw niyang makialam sa kung anuman ang away nilang 2. Ngunit dahil nandito sila sa teritoryo ng Regent State at silang 2 ay bisita nila ay hindi maganda kapag nag-away sila dito. Nasabi rin niya na malaking problema ang may dudulot nito sa kanya kapag nagpatuloy sila sa kanilang nais gawin. Nagsaad rin si Butler Leng na kung nais pa rin nilang ipagpatuloy ang away na ito ay hindi niya pipigilan ang mga ito. Ngunit kailangan nilang umalis sa kanilang teritoryo. Hindi naman nakapagsalita ang 2 elder nang marinig nila ito. Isang malakas na pagtawa naman ang narinig ng 2 mula sa likuran. Ang tao na ito ay ang kasalukuyang sect leader ng Peking Hall, si Yan Bogong. Nagsaad rin ito na talagang masaya siyang makita na buhay pa ang 2 sect leader. Naiinis na nagtanong naman ang Valley Lord na talagang masaya pa ang Peking Lord kahit napatay na ang pinakamagaling nilang alchemist.
Tumawa naman dito ang Pilking Lord at kanyang sinabi na wala lamang sa kanila ito. Nagsaad rin siya na ang kanilang Pilking Hall ay hindi kagaya ng Yuming Valley na nabubuhay lamang para makipaglaban. Sinabi rin niya na marami pa silang elder na kayang marating ang 7th grade alchemist na antas tulad ni Yan Song. Kaya hindi kawalan sa kanila kung namatay man ang matanda na yon. Nagsaad din ng Pilking Lord na nasa kanila pa rin ang susunod na magiging Vicious Pilking kaya tiyak niyang maraming top alchemist ang sasali sa kanilang sect kung naisin man nila kaya ito ang dahilan kung bakit wala silang pakialam kung namatay man si Yang Song. Nagsaad naman ang Valley Lord na talagang walang kwentang lugar ang Pilking Hall dahil sa sinabi niya. Bigla namang sumali ang Pavilion Lord sa usapan at kanyang tinanong ang Pilking Lord kung bakit parang malaki pa ang kumpiyansa nila na sila ang pinakamagaling sa paggawa ng gamot. Ayon sa narinig niya, bago namatay si Yan Song, natalo lamang siya ng batang si Joe Fan sa larangan ng alchemy. Kaya pinayuhan niya ang Pilking Lord na kung siya ang nasa katayuan nito ay kailangan na niyang maghanda dahil hindi na ang kanilang sect ang pinakamagaling sa larangan ng alchemy. Naging seryoso naman ang Pilking Lord at kanyang sinabi na hindi na sila nababahala rito dahil hindi na kayang makipaglaban sa larangan ng alchemy ang taong patay na. Kaya tiyak niyang sila pa rin ang magiging pinakamagaling sa larangan ng alchemy sa buong imperyong. Bigla namang natigil ang dalawa sa kanilang usapan nang marinig nila ang pagdating ng House Lord mula sa Merrywood sect. Nagtanong rin ang House Lord kay Sir Leng kung hindi pa rin ba patay si Joe Fan na ito. Nagalit naman si Sir Leng nang marinig niya ito dahil talagang nais pang ipaalam ng kumag na ito ang palihim na atake na ginawa nila kay Joe Fan. Naging seryoso naman ang Pavilion Lord dahil mukhang may ginawa nga ang mga ito na hindi nila alam. Nagsaad naman si Butler Leng na patapusin muna siya ng House Lord sa kanyang sasabihin dahil ang layunin nila ngayon kaya sila ay nagtipon dito ay upang mapag-usapan nila kung paano nila papatayin si Joe Fan na ito. Hindi naman ito pinakinggan ng Pavilion Lord at tinanong niya ang House Leader kung tama ba ang kanyang narinig kanina na gumawa na sila ng galaw. Agad naman na inamin ng House Leader na ginawa na nila ito. Nagsaad rin siya na pinatay ng batang ito ang kanilang ika-6 na elder kaya hindi nila maaaring hayaan lang na mabuhay ang batang ito. Kaya ipinadala niya ang dalawa sa kanilang mga elder upang patayin si batang ito. Nais pa sanang ipagpatuloy ng elder ang kanyang sinasabi ngunit bigla naman siyang pinatahimik ni Butler Leng. Umarte rin si Butler Leng na wala silang kinalaman sa atake na ito kaya pinaalalahanan niya ang House Lord na matalino ang batang ito kaya hindi maganda na umatake na mag-isa lamang sa kanya. Binalaan rin niya ito na kailangan nilang maghintay dapat sa pagtitipo na ito bago umatake sa batang ito. Natakot naman ang House Lord dahil alam niya kung ano ang nais ipahiwatig ni Butler Leng dahil isang palihim na pag-atake dapat ito ngunit nasabi niya ito sa Pavilion Lord. Naging seryoso naman ang Pavilion Lord at kanyang napagtanto na mukhang umatake nga ng palihim ang mga pamilya na ito. Ang malala pa ay hindi man lang nila ipinaalam sa kanila ito. Kaya nasabi na lang niya na kung nais nga pamunuan ng Regent State ang 7 pamilya. Tiyak niyang sila ang uunahin ng mga ito wasakin. Kaya nasabi na lang niya sana ay maging ligtas si Joe Fan dahil kailangan pa niyang lumakas upang matulungan niya ang kanilang pamilya. Kaya ngayon ay huwag sanang mamatay si batang ito.